What's up mga guys? Tayo na pala ako. Lutuin ko na yung ulam mga guys. Mga panalibang ako, nakapanood ng TV. Time check, anong oras na ba? Teka, magluluto na ako. Time check. Teka, tingnan ko muna yung oras dito sa aking original na relo. Mga guys, sandali lang po ha. Ayan po oh. Ano nakalagay? Ay 7:14 na po. Actually po mga guys, nung konting trivia lang po nung unang panahon talaga ang relo hindi naman talaga nilalagay sa wrist. Talagang ito nakabulsa. Kaya po ako makaluma ako kung nasa bulsa ko relo ko eh. Dinudukot ko po sa bulsa to pag tinitingin ako ng oras eh. Hindi po. Totoo po 'yan, pero ngayon ganoon na nangyayari sa akin, parang lumang tao. Kasi nasira na po ang bracelet nito eh. Magluluto na po. Ito po, inanda ko na po yung mga rekado ng mga lulutuin ko kanina. Pinaghihiwa ko na yan habang bago ko magpahinga. Nanood muna akong TV. Ito po mga guys, ito po yung sibuyas, naka-ready na po yan. Tapos yung bawang, siguro mga ano yan, mga kalahating buong bawang. Ganun ako pag nag-adobo, gusto ko maraming bawang. Ayan po, i-ready ko muna bago ko kumilos. Tapos ito na po yung siguro mga 1 kilong manok. Tapos ito po, hiniwalay ko po yung balat. Ayan, kasi ano yan, iluluto ko naman yan para sa aso. Tinatanggal ko po yung balat niya, no. Puro walang balat na yan, yung mga iluluto ko na yan para iwas kolesterol. Tapos ito, alala po yan yung hinugasan kong plato at ano, mga dito sa lababo. Gusto ko kasi bago ko kikilos, gusto ko ano to yung malinis yung, ayoko nang may mga nakakalat na hugasin, kaya nagugas muna ako kanina. Hindi ko pa pala naipapasok dito pa. At saka ano po pala, bago ko pa pumalimutan, may isa po bibigay ng tips sa inyo. Ito po yung kasirola din na hinugasan ko. Naalala kong bigla. Actually po, dati nung dumating ako rito, walang takip tong kasirola ng stainless nito eh. Ang gaganda ng mga gamit ng kapatid ko. Sabi ko sayang, walang mga takip. Nagdala ako ng bakanting takip sa amin. Ito. Kaso ang problema po nito dati, wala na pong mga hawakan. So, may nabibili pong mga hawak-hawakan na ganito na mumurahin lang po sa kahit saan po, minsan sa Ata, minsan nilagyan ko po. Ngayon, ang ititip ko po sa inyo, minsan po yung mapapansin, hindi nyo mapapansin itong parang tornilyo sa likod na yan. Mabilis mga lawang yan. Hanggat maaari, palitan nyo ng stainless. Ngayon, hanggat hindi nyo na pa napapalitan, pag nakikita nyo nangangalawang, ito po guys, ititip ko sa inyo. Kiskasin nyo lagi ng ganito po pag maghuhugas kayo ng plato itong ng steel wool. Para kumintab po siya, mawala ang kalawang. Ayan po oh. Tignan nyo po yung makintab ngayon kasi kiniskis ko na naman siya. Kasi po kinakalawang niyang katagalan kasi hindi naman siya bakal lang siya parang bakal. Pero may nabibiling tornil yung ganyan na stainless. Palitan nyo na stainless para kahit ipantakip nyo, hindi kayo nag-aalalang baka makalawangan ang kinakain nyo. Pansamantala, hanggat wala pa kayong tornilyo stainless, siguro yung lagi yung kukuskusin ng steel wool. Gaganyanin nyo lang po. Ayan, gagayon yung steel wool. Makikita nyo po mangingintab yan. Pag nangintab na kung ganun yan, ayan, wala na pong kalawang siyempre yun. Tip ko lang po sa inyo, naalala ko kasi kanina gano'n ang ginawa ko. Kasi pagkatapos ko pong igisa dito sa kawali yung manok, ginigisa ko kasi po muna Gusto ko bago ko siya lagyan ng sukat toyo, yung kulay lutong-lutong na talaga siya para mawala yung parang pinakalansa. Ayoko nang pinagsasabay-sabay ang toyo, sukaan tapos papakuluan kasi nandun pa yung parang yung tinatawag na salmonella, yung lansa. Kaya ginigisa ko muna po dyan. Tapos pagkatapos kong igisa, ililipat ko po siya rito. Dito po siya pakukuluan ng matagal hanggang sa mga untian sabaw dito sa kasirola na yan. Kaya po ang nangyari, nung makita ko yung takip kanina, kaya naalala ko, parang may mga kalawang, kinuskus ko ng gusto. Sabi ko, ititip ko na nga sa mga followers ko itong yung ginawa ko rito para sila rin ganun ang gagawin. Ayan po, nakikita nyo yung tornilyo na yan. Kinakalawang po yan pagka minsan nga, 2 araw lang, pag tingin nyo may kalawang na Pag unang lagay nyo, kala nyo, ang ganda-ganda, kintab na kintab. Pag di pa 2 araw, pag nabasa, may kalawang na. Lalo na pag 1 linggo. Kaya abatan nyo lagi ng kuskus ng steel wool yan. O hanggang din nyo napapalitan ng stainless. Para siguradong kakainin nyo healthy. Hindi kayo magkasakit. Para sigurado lang, tip ko lang po sa inyo mga guys. Ang pukuskusin nyo po ng steel wool yan, yung tornilyo na yan. Balik na natin mga guys, pinakita ko lang sa inyo. Mamaya ko na lang po itutuloy yung video. Yung paggigisa rito siguro
Ewan ko kung kakayanin ko ipakita sa inyo kasi siyempre habang nagigisa ako din ang magkakamera, mahirapan po ako. Titingnan ko po kung makakaya ko. Sige po mga guys, itutuloy ko na lang po mamaya kung kaya ko ha. What's up mga guys, Kuya Mon. Ito po, ituloy ko na po. Teka, kunin natin ang oil. Diyan dito sa loob yung canola oil. Hanggat maaari mga guys, gamitin nyo canola oil. Meron din namang medyo murang canola oil eh. Kaya lang talagang, siyempre, minsan medyo mahal ang canola oil eh. Ito po oh. Hindi naman po ako bumibili nito, yung kuya ko. Tsaka ito po ginagamit. Bibili ng kuya ko. Ayan. Siyempre, ito gagamitin ko. Ito nandito eh. Palagyan muna po natin ng mantika. Konti lang po. Kasi yung tamang panggigisa lang po natin. Ayun po. Ayan, okay na po yung ganun. Huwag po masyadong marami. Porket canola oil, mas maganda rin ang konti lang din ng mantika kahit baka canola oil lang siya. Ay, naku, andito pa pala yung kasi pasok ko muna ito pa mainitan pagka nagigisa. Ay, ganun po. Buhay ng vlogger pag walang cameraman. Pag nag-uumpisa pa lang. Ikaw lahat. Ikaw magkakamera. Ikaw rin na mag-i-edit pag may mga maling video. Ganyan po. Ayan. Ayan. Hop, buksan natin sa ilalim yung tangke. Ayan. Pagbukas na. Hop. Buksan na natin dito. Uy, sira pa ata itong kabila. Ayos sumindi. Napapahiya ako sa iyo ah. Napapahiya ako sa iyo kung larger mania ka pa naman. Hindi nyo. O baka naman, larger mania. Ay dito okay itong isang burner. Inayos ko na ito nung nakaraan pumunta ako rito eh. Ewan ko ba't parang, ay dapat pala pinainit ko muna mantika. Ay yung kawali bago ko nilagay ang mantika. Kasi pinakita ko sa inyo paglalagay ng mantika. Ayan guys, oh. Pwede na rin yan. Ayan. Ayan. Ngayon, siyempre ang unang ilalagay natin dahil yung kaliwang kamay ko hawak-hawak tong camera. Ito munang bawang na, ayan, ganyan-ganyan lang. Bawang. Sabay-sabay na yung pag-init na. Pag uminit yan, bahala na. Sabay-sabay na kasi hawak-hawak ko camera eh. Ayan. Ayan. Sabay-sabay na pag-init yan. Ano lang, kumpukasan, diskarte lang para lang makita nyo paano. Kasi alam niyo naman na ito eh. Kaya lang siyempre kaya ako binibidyohan para may content ako, di ba? Ayan, dami naman nagko-content na nagluluto eh. Posible naman tong adobo, hindi alam ng mga tao. Ito ang kahit sino siguro Pilipino alam lutuin eh. Kaya lang iba-iba lang ang paraan. May paraan na pinagsasabay-sabay ang meron naman ginigisa. Sabi naman doon sa yung adobong bataan naman, papakuloan muna sa yun, yung natutunan ko ng luto, nag-apprentice ako guys. Papakuloan muna sa sama-samang ricado, suka muna ang kasama, wala pang toyo, tapos tatanggalin mo sa sabaw, saka mo medyo piprito-prituhin yung maiiwan, sabaw lang tatanggalin mo, maiiwan yung ricado, piprito-prito, gisa-gisahin mo ng mantika, tapos saka mo ibabalik ang sabaw pag medyo naprito-prito na yung manok. Parang ganun din yung parang ginisa-gisa din, hiniwalay mo sabaw. Ito naman, wala pang sabaw, igigisa ko muna. Parang ganun din ang kwenta, iba-iba lang paraan. Sa naman, style naman ng asawa ko, binababad muna sa toyo at suka. Basta ganun technique niya. Tapos parang igisa niya. Ganun. Wala nang babad-babad, basta gisa na lang muna. Basta lang mahalaga sa akin, gusto ko pag nilagay ko yung manok, bago ko siya ilagay yung sukat, kaya na sinabi ko, bago ko ilagay yung sukat toyo, gusto ko na siya, dry na. Ayoko nang may katas pa ng parang lansa ng manok. Madadry na rito sa kawali. Ayan o, pagka medyo nag-golden brown na yung alam niyo naman yan mga guys eh. Mga Pilipino, mga public viewers, alam mga diskarte na yan. Luma na yan, ayan, ganyan. O, tapos ito naman yung sibuyas, siyempre, ayan o. O, yan. Wala atang Pilipino hindi alam magluto ng adobo eh. Eh, siyempre, yan ating eh. O yan. Tapos pag ganyan, ilagay nyo na itong pwede na siguro yan. Ito po yung manok ay. Kakamayin ko na lang po mga guys. Hindi naman mapapanis ito. Hilo pa ito ya. Ayan. Kasi parang mayroon pang konting tubig eh. Gisa-gisahin nyo lang ng ganyan sa kawali. Para, ay laki ng hita. Hindi ko nahati. Ay yung yung pakpak ko. Diba? Ayos na rin. Pag naluto yan, liliit din yan.
Ayun o. Isa-isahin nyo lang ganyan. Para matanggal yung, kailangan magkulay, ano siya, yung magkulay luto bago nyo lagyan ng tubig. Ayun, ayoko yung tutubigan mo agad ng ano, yung, ay pagsasama-samahan mo agad na ricado ng hilaw pa yung manok. Yung ganyan pa, yung parang may mga dugo pang mapula. Gusto ko dyan, magkukulay puti na talaga siya, yung lutong-luto na bago ko lagay yung ricado. Kaya ginigisa-gisa ko muna po yan mga guys. Yung po ang sabaw nyo, kaya isa-isa ko, layo ng sabaw eh. Kasi pag binigla mong buhos yan, ang tagal matuyo kasi ang daming sabaw pa. Actually po, sumabaw lang po yun sa, ano, sa sarili niyang katawan. Hindi po tubig yun. Ay, huminit! yun ang palpak na minsan nalilimutan pag nagluluto. Lalo na pag nagkakamera ka, naiwan ko yung sandok, uminit yun. Lagi ako nadadali sa ganun. Pag hawak mo, bigla mong may iahagis ang sandok, ang init oh. Ganyan po, gigisa-gisa niya. Yan, ibig ko sabihin. Kailangan po mapadry nyo siya yung hanggat maaari. Pero kung kayo po, kung iba po ang diskarte nyo, di bahala kayo. Kung parang tip ko lang sa inyo to, yung diskarte ko sa pagluluto, ganyan. Yung ano diskarte nyo, inasundin nyo. Kumbaga, content lang po to, content. Ayan, kasi ito namang content to, kaya ako pinapakita sa inyo ang diskarte. Ang style nito, pag nakita nyo pong parang medyo puti na yung manok na ganyan, o yung parang luto na, yung wala na yung kulay pula niya. At wala nang yung kumakatas-katas na tubig. Kailangan wala na yung tubig na yan, yung ano na yung mangyayari, yung dry siya. Kaya lang pag nakachamba kayo ng manok na ano, yung madadaya, yung parang may injection, pag ginigisa nyo, dumadami tubig. May mga ganong manok, nakachamba ako ng ganon dati, ang tagal kong ginigisan, tagal matuyo. Siyempre may init ka, ilalagay mo na yung ricado. Yung iwasan nyo, kaya mainit, hintayin yung matuyo. Kasi may mga manok na ganon yung mga makakabili ka ng di mo kilalang di mo suki, pag bili mo ng manok, tanda mo, ginisa mo, wala naman tubig. Ay, mas magkakatubig. Ito nga, parang ganun to, oh. Ba't nagkaroon tubig ko? Nagkatubig ko, kumatas yung ano niya. Yung pinakatubig po na yan, kailangan matuyo yan. Ayan, oh, yung parang nagtutubig na yun. Nakikita nyo yung kumukulo-kulo na yan. Yung natutuyo ko po ng tuyong-tuyo yan, hindi po pwedeng sasabi ko sa pagpapalambot yan. Kakapit sa lasa ng manok yan, pag sinabay nyo yun. Kailangan matuyo yan. Yun lang po sa aking style ng pagluluto. Ako hindi naman po kayo naniniwala, nasa sa inyo rin po yun. Huwag niyo po akong sundin. Kumbaga sa ano po, for disclaimer lang po, kaya ako sinasabi sa inyo gano'n. Kasi content ko lang po ito para may maipakita lang, para may content lang po ako. Ayan o, ayan po yung lumabas na po ang kulay ng ano, ng pakpak ko, pumuti na o. Pumuti na, nawala na yung parang kulay pula niya. Tapos kailangan matuyo siya, yung parang magmantika siya, yung makikita nyo yung mantikang inilagay nyo bago nyo igisa. Dapat yun lang ang matitira, walang tubig. Yung may tubig na nakikita nyo yan, kailangan mawawala yan oh. Lansa yan eh. Ayan oh, kailangan matuyo yan. Ayon po sa aking style pero kung hindi po kayo naniniwala, nasa sa inyo po yun. Gawin nyo yung gusto nyo. Kumbaga sa ano, mabuhay kayo mga fans ko, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ayan po oh. Ayan yung drumstick niya oh, medyo nawalan. Tsaka yung ayoko po yung may makikita pa akong parang dugong ganyan sa ano, sa drumstick. Ano pa yan eh, malansa siyempre yan eh, dugo. Kailangan mawawala yung kulay na gano'n na parang may pula. Kailangan lahat maging kulay puti. Tapos matutuyo yung kawali na yan. Yung halos tumitila-tilamsik na siya dahil natuyo. Medyo matagal nga lang ang paglulutong ganyan. Kasi nga iba pag nagmamadali, sabay-sabay na yan. Pag sama-samahin na, pwede rin naman din po yung ganun pag nagmamadali kayo. Nasa sa inyo po yun kung ano po yung gusto nyo gawin sa buhay nyo. Ika nga sabi ko, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Mga guys, joke lang po yun ha. Siyempre, minsan kailangan din natin samahan ng puro kahapisan na ang buhay natin. Masyado pa tayo magsiseryoso. Kaya kailangan ano, minsan dinadaan ko lang po para pagbiro-biro sa sarili kong, minsan ko kinakausap ko na po ang sarili ko, binibiro ko eh. Tatakot lang po ako, baka mamaya sumagot eh. Binibiro ko siya, yung parang nagpapatawa ka pa sa sarili mo, ganun. Pag walang tumatawa, bibiruin mo sarili mo para ikaw tumawa sa sarili mo joke. Ganun po. Pero hindi po totoo yun ha, ano lang po yun ha. Joke lang ha. Hindi pa naman po ganun
Hindi pa lang po ganun ka, ano, kamay depressed si Kuya Mon ha. Sa mga may anxiety lang po yun, yung ganun ha. Joke lang yun. Kinakausap ang sarili. Binibiro. Kaya hindi tumatawa iba, kaya ikaw na lang, sarili mo na lang patawanin mo. Ayan po, nakita nyo, parang may tubig pa oh. Ano po yan, kailangan mag-dry. Hindi ko po ririkaduhan ng sukat toyo yan hanggat may nakikita akong ganyang basa pa. Kailangan mag-dry yan. Kasi minsan may manok na sandali lang nagda-dry. Hindi naman ganito. Ito parang siguro may inject din to. Parang nagtubig ng konti oh. Parang bihira sa manok yung gano'n ngayon. Yung, dati gano'n ng mga ano, pag ginisa mo dry agad eh. Ba't ngayon ganyan no, nagtutubig? Kitang-kita mo minsan yung ano eh. Makalukuhan ng mga ano. Titinda ng manok eh. Wala naman akong nilagay ng tubig. Ba't nagkaroon ng tubig na ganyan? Iisip kayo. Eh kung katas naman lang naman ng manok yan, di ba? Hindi naman para... Ang dami yan, tingnan nyo oh. Anong kailan pa magdadry yan? Oh, bakit nagtubig ng ganyan yan? Eh, ginisa ko lang naman yan. Eh, yung kung sasabihin nyo namang yelo, kanina ko pa tinanggal ang yelo niya, kaya nga pinataktak ko na. Oh, ano oh. Siguro meron pang konting, ano, nakakapit na... Pero hindi naman, inano ko na ito eh. Ilang beses ko nang lugas-ugasan. Ayan po. Basta ganun po guys. Ganun ako magluto. Hanggat may nakikita pa akong tubig dyan, hindi ko ririkaduhan yan. Hanggat ano yun, yung kailangan tuyong-tuyo yun. Ay, hindi ko ririkaduhan. Hindi ko lalagyan ng sukat toyo. Gusto ko yan yung tuyong-tuyo na, yung halos nagmamantikaya ha. Yung tumitilab-tilabsik na yung mantika. Ganun po bang guys. Eh, maiinip kayo. Kaya hanggang dito na lang po. Hindi ko na po papakita sa inyo. Basta sinabi ko ganun ang gagawin ko dyan. Patutuyuin ko po yan yung halos tumitila-tilamsik, yung pumuputok-putok. Pag ganun na po yung nature niya, yung pumuputok-putok na po siya, dahil sa nagmamantika na, saka ko ilalagay ang suka, toyo, betchin, paminta, ayon sa lasa na gusto ko. Eh kayo po, kung ano po yung ayon sa lasa na gusto nyo, kung gusto nyo ng medyo masuka, o gusto nyo mas maraming toyo, siyempre kayo po masusunod, buhay nyo yan eh. Basta na ano, content ko lang po ito, pinapakita ko sa inyo. Ayan o, nakita nyo may tubig pa, di ba? Patutuyuin ko po yan, pag tuyo-tuyo na po yan, yung halos tumitila-tilamsik na, saka ko lalagyan po yan. Eh, mainit kayo, mamaya na po, hanggang dito na po ha. Kasi matagal pa matuyo eh. Eh, kung ako nga naiinit, di lalo na kayo. Eh, sige po mga guys, gaya po ng dati, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos, gaya po ng dati. This is Kuya Mon Vlog, signing off for now. Bye-bye po, thank you po for watching. Bye-bye po.